Hindi po drama yung ginawa ni Baste Duterte, Mayor ng Davao City, nang banatan si Senador Bongo. Okay? At sinabi niyang hindi daw kumikibo, at saka pinagsisihan nila sinuportahan ng nakaraang eleksyon. Katunayan, meron po akong mga nakausap na malalapit kay Senador Bongo, nagulat sila. Actually lahat, pati si Senador Bongo at kanyang mga staff at mga kaibigan, nagulat sila sa batikos na ginawa ng Batang Duterte sa kanya. Ito nga po ay sa kabila ng halos kalahating buhay na, kalahati na ng pagkatao ni Senador Bongo ay kanyang isinakripisyo at tumulong siya kay dating Pangulong Marcos, dating Pangulong Duterte, nang ito'y nagsimula pa ng Mayor ng Davao at naging presidente ng 6 na taon hanggang ngayon. Kaya nga kinagulat ni Bongo at ng kanyang mga kasamahan yung matinding batikos sa kanya ni Mayor Baste, anak ng dating Pangulo. Kaya nga ngayon, ang challenge siguro, paano aayusin ni dating Pangulong Duterte itong hindi pagkakaintindihang ito at itong batikos na ginawa ng kanyang anak sa kanyang matalik na kaibigan at sumuporta sa kanya na si Senador Go. Kasi senador yan hanggang 2025. Okay? Ang sinasabi ngayon ng kampo ni Senador Bongo, siya ay concentrate lang sa kanyang trabaho. Tuloy-tuloy ang kanyang mga trabaho, yung kanyang pagtutok sa Malasakit Center at iba pang mga pagtulong sa mga mamamayan. Pero kung yung mga gunita, isa sa mga pinanghugutan at sinabi ni Baste doon sa kanyang pagbatikos kay Bongo ay dahil tahimik daw. Parang ang gustong palabasin ni Baste, samahan sila. Magsalita si Senador Go sa mga katulad ng ginagawa ng mga Duterte sa kanilang mga rally at batikos sa ating gobyerno. At kasama na rin doon sa siguro pagkundina doon sa ginawa ng PNP sa pag-i-issue ng warrant of arrest kay Kibuloy na nagkaroon nga ng gulo at hindi naman na-aresto. Siguro ang gusto ni Baste. Dahil talagang tahimik nga ho si Senador Bongo dyan. Dahil siguro kaya si Senador Bongo ay tahimik din sa issue niyan, nire-respeto niya yung court order o yung kaso ay nasa korte na. Di ba? Kaya may mga warrant of arrest. So, hinahanapan, madalit sabi nitong si Mayor ng Batang Duterte, ang mga galaw ni Senador Bongo. Pero iba ho yung style ni Senador Bongo, kaya ho nagkaganyan. Kaya ang akin pong personal na analysis at opinion dito, hindi ito drama. Ito ay totoong alitan na, totoong batikos na ginawa ni Baste Duterte. At kinagulat din yan ng marami kasi hindi nila inaasahan na yung Batang Duterte ang babatikos sa isa sa pinakamalapit. Public knowledge yan mula noong araw. Si Senador Go at si dating Pangulong Duterte. Parang mag-ama na nga yan eh. Kahit sa abroad, kahit saan, halos 24 hours, halos magkasama yan eh. So yan po yung matindi. Tingnan natin kung ano. Pero may damage pa rin yan sa kanila. Kasi sila mismo nagsisilipan na. Ramdam na ni Baste, ayaw lang aminin, napakaunti na sila ng pakaunti. Tapos yung inaasahan nilang susuporta sa kanila ay wala. Or inaasahan nila na sila susuportahan ng tao. Paano naman susuportahan sila ng ibang politiko at ng ibang sektor dahil ang kailang ginagawa ay puro panlalait, puro batikos. Wala silang nakitang positibo sa Marcos administration kay Pangulong Marcos. Paano naman? Hindi naman pwedeng samahan kayo ng samahan ng taong bayan na naniniwala sa ginagawa ni Pangulong Marcos. Katunayan, sinabi ko na dati, uulitin ko, ultimong mga taga-suporta ng mga Duterte noong nakaraang eleksyon, umalis na sa kanila. Nasa administration na ngayon. Kasi pagod na, sawa na, ayaw na ng mga tao ng puro batikos sa ating kasalukuyang pamahalaan. Dahil ang kabaitan o mabait na leadership ng ating Pangulo ay sinasamantala ng iba. Actually, marami na nagtanong sa akin, yung bang pagmumura, yung bang panlalait, di ba pwedeng kasuhan niya? Well, si Pangulong Marcos na lang ho at ang First Family ang pwede kasi sila ho yung ginagawa ng gano'n. Ang taong bayan, alam ko, hanggang reklamo lang, pero magpal kayo ng kaso laban sa isang nagmumurang tao, parang hindi eh. Ang pinakamaganda dyan ay bantayan ng national government ang ginagawa ng isang elected official. At pag merong maling ginagawa
sa kanyang munisipyo, kanyang city hall o kapitolyo, kung sino man, merong authority ang national government na yan ay suspendihin sa mamagitan ng Department of Interior and Local Government. Halimbawa, na-involved sa graft in corruption o na-involved sa pang-aabuso sa kapangyarihan, hindi lang perang involved. Basta yung mga kasong pwedeng may pagka-administrative case o administrative na usapin, ay pwede ho siyang suspendihin. Yun lang yun. At kung meron namang korupsyon, criminal yan. Pwede siyang kasuhan. Pwede siyang suspendihin. Ganun po. Pero yung actual na pagmumura, parang hindi po eh. Anyway, maliban lang ho kung halimbawa ay may pagkalibelo, criminal case din po yan. Pwede nang kasuhan yan. Halimbawa ay inatake ng walang basihan si Pangulong Marcos, pwede na silang kasuhan ng libelo. Pero dahil ang Pangulo, hindi naman ibababa ng Pangulo ang level niya sa mga taong bumabatikos sa kanya, hindi nagagawin ng Pangulo yan. At hindi ho pagkakabalahan ng Pangulo yung ganyan. Kasi iniisip ng Pangulo, mas mahabang oras ang dapat kong gugulin o tapusin o ipagkaloob doon sa mga positibo sa pag-aayos ng ating bansa kaysa patulan yung mga naninira sa kanya. Dahil alam din ng Pangulo, sa lawak ng kanyang intelligence report na tinatanggap, napakaunti ng pakaunti, pahina na ng pahina, yung mga bumabatikos sa kanya. Kasi nga ang Pilipino, ulitin ko, sawang-sawa na sa pamumulitika, sawang-sawa na sa paninira, lalo't higit, wala namang maipakitang ebidensya from day one, 2 taon na bumabatikos ang anti-Marcos. Ni anuman dokumento magpapatunay sa graft in corruption, tungkol sa kung ano, wala. Puro verbal, puro hearsay lang. May mga testigo silang nilabas sa Senado o puro kapalpakan lang. Kaya nga ang laki ng damage kay Bato de la Rosa eh. Baka nga si de la Rosa hindi na talaga makabalik sa Senado. Kasi nagalit ang tao sa kanya dahil nagpagamit siya kay Morales. Nagpagalit siya sa mga anti-Marcos. Nagpagalit siya sa nagpapabagsak sa gobyerno, yung kanyang komite. Kaya yung galit ng tao hindi lang kay Morales, kung hindi kay Bato. Kaya si Bato delikado. Baka hindi na talaga manalo yan sa 2025. This coming May 2025 ang eleksyon. At yung mga pro-Duterte administration. Kaya ako, ang advice ko, pasintabi na, advice ko lang naman ito, kung paniwalaan nila o hindi, si Senador Bongo, kung gusto niyang manalo, humiwalay na siya sa mga Duterte. Kasi hindi na ho mai-deliver ng mga followers ni Duterte ang may panalo kasi ang mga senador na identify sa kanila. Mahirapan na yan. Kasi nga yung mga dating Duterte supporters, followers, hindi na buboto sa kanila. Nasa mga Marcos na followers. Kaya doon ang buboto nila yung mga kandidato ng administrasyon. Yan ang aking personal na analysis dyan. Ako, inuulit ko, kung si Senador Bongo, dahil tatakbo ulit ang senador yan, dahan-dahan na siyang humiwalay sa mga Duterte. May pag-asa pa siyang manalo. Pero kung papatuloy na identify siya sa mga Duterte, sa mga ito, baka maging biktima siya ng pagdedesisyon ng taong bayan sa eleksyon sa 2025. Kasi malapit na yan. Tandaan ninyo, ang mga botante ay matatalino at hindi na yung magpapagamit. Dahil ang aking paniniwala, kayong mga botante, pag nagkamali kayo, magsisisi na naman kayo. Pagka kayo bumoto ng katulad ni Robin Padilla, magsisisi kayo. Di ba yun ang nababasa ko sa inyo? Pinagsisisihan nyo, bakit yung ginawang number 1 senador si Padilla o nakita nyo yung kanyang performance. Ayan, para hindi kayo magsisi, pumili tayo, bagong pangalan, may prinsipyo, makabayan, hindi makasarili.